Isang magandang araw po muli sa inyong lahat mga kaibigan at sa ating mga kapatid na nanonood through internet. Ay isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat. Ngayon po ay wina-welcome po muli namin kayo sa ating programa na pinamagatang Understanding Scripture Youth Approach. Ito po ay isang media ministry na pinangungunahan po ng inyong lingkod, Jana Teves, at ng dalawa ko pong kasama dito na kabataan na si Kuya Nelvin Alavanza at Kuya Melvin Hamora. Magandang araw po sa inyong lahat at ito po ay kami po ay inyong mga kasama muli upang ating mapag-aralan ng Biblia sa madaling paraan at magugustuhan ng ating mga kabataan. Ngunit bago po tayo magpatuloy sa ating pagtatalakayan ay hinihilingan ko po muna si Kuya Melvin para sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, marami pong salamat sa inyong pag-iingat at pag-ibig na amin pong nararanasan. Sa araw po na ito, Ama, kami po ay mag-aaral ng inyong salita. Amin pong dalangin na ang inyong pong kalooban ang siyang maipahayag at ang mga katotohanan po ang siyang masambitlan ng amin pong mga labi. Sa inyo, Ama, ang papuri at pagpapasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ay, para po sa ating pag-uusapan ngayong oras na to ay mga kuya, marami po akong naririnig at maraming mga Kristiyano ang nagsasabi ng iba't iba nilang paniniwala tungkol sa kalagayan ni Kristo bilang Diyos. Oh. Diba po, alam natin na siya ang founder ng iglesia at dapat lamang po na ang kanyang bayan o ang church ay alam kung ano ang tamang pangunawa tungkol sa kanilang founder. Dapat kilalanin natin kung sino talagang ating founder. Diba po? Yan. Ngayon po ay meron po akong mga naririnig na mga kanilang aral, mga sinasabi sa mga tao na tungkol sa pagka-Diyos ni Jesus Christ. Ang sabi po ng iba ay si Jesus ay tao lang. Tao lang. Dahil sabi po sa Deuteronomy 6 verse 4 na iisa lang ang Diyos. Na ang Diyos na si Jesus naman daw po ay isang maliit o mababang uri ng Diyos. Yan, gaya ng paniniwala ng saksi ni Jehovah na ang sabi po nila ay nilikha lamang ng Ama si Jesus Christ. At meron ding isang paniniwala pa na si Jesus ay tunay na Diyos at nagkatawang tao. At meron pong isa yung paniniwala na si Jesus daw ay Ama din at ang banal na Espiritu. Yan, napakarami pong mga iba't ibang paniniwala at medyo nakakalito po. Lalo na sa part ko dahil lahat sila ay naririnig ko at di ko alam kung anong dapat kong paniwalaan. Lahat naman sila nagsasabi na sila ay tama, di ba? At sabi nila ay isang Biblia rin ang ginagamit, di ba? Yun po, kaya hindi ko talaga alam kung ano ang tama. Ngayon po ay gusto ko po sanang mas maintindihan pa yan gamit ng Biblia. Ano po ba ang masasabi ng Biblia dito? Siya po ba ay tao lamang o nilikha lamang ng Diyos o maliit na Diyos? O si Jesus Christ sa isang Diyos na nagkatawang tao? Ayun. So siguro maganda po yung tanong na bumabangon ngayon at yung mga bagay na ating pong mapag-uusapan. Kasi po, kung papansinin natin Brother Nelvin at Sister Jana, ay tama na merong iba't ibang mga view patungkol sa kalagayan ng ating Panginoong Jesus. Una, yung nabanggit sa atin ni Sister Jana ay yung paniniwala na si Kristo ay tao lamang. Ano po, alam niyo po, marami pong grupo ng mananampalataya ngayon na naniniwala na si Kristo ay hindi isang Diyos. Bagkus, siya ay isang purong tao lamang. Halimbawa na lamang, yung ating pong mga kaibigan na Iglesia ni Kristo, naniniwala sila na si Kristo ay hindi Diyos at siya ay isang tao lamang. Ganon din po yung ating pong mga kaibigang Muslim. Naniniwala rin sila na si Kristo ay isang propeta lamang at hindi siya isang Diyos sa kanyang totoong kalagayan. Ngayon naman, ay maganda rin yung napansin ni Sister Jana, Brother Nelvin, di ba? Tama naman, si Kristo ang founder ng Iglesia. Ngayon, dapat yung kanyang iglesia, yung kanyang bayan, merong tamang pag-unawa tungkol sa kalagayan ni Kristo. Tama? Mahalaga yun. Oo. Kasi, yung theology ng isang iglesia ay magre-reflect doon sa kanilang practice at kung paano nila ina-approach ang Diyos na ating sinasamba. Kaya marapat lamang na maganda mapag-aralan natin at maunawaan yung tunay na kalagayan ni Kristo. At gaya nga ng sabi ni Sister Jana, meron tayong ilang mga kaibigan gaya ng saksi ni Jehovah,
na si Kristo daw ay maliit na Diyos, o kaya naman yung mga oneness na si Kristo ay yung Ama, yun din yung Anak, at yung banal na Espiritu. Ngayon, ano So, ba parang yung... ganito yun, Brother Melvin. Noong nag-exist ang Ama, walang anak. Ayun. Wala ring Holy Spirit. Oo. Noong nag-exist ang anak, wala ring Ama at Holy Spirit. Mm. Ngayon, ang sabi sa Biblia, ang Holy Spirit ang nag-exist. So, ang paniwala nila, kung nag-exist ang Holy Spirit, wala yung Ama at saka yung anak. Kasi yung Holy Spirit, siya rin yung Ama, siya rin yung anak. Oo, kumbaga, sa existence ng Diyos, merong dispensation. Yung sa Old Testament, yung Ama, at New Testament, yung si Kristo, at sa panahon ng mga gawa, at sa panahon natin ngayon, ay yung Holy Spirit. Ngayon, alamin siguro natin, ano ba yung tinuturo ng banal na kasulatan patungkol sa kalagayan ni Kristo? Yan. Ang atin pong paniniwala, si Kristo ay 100% man. Siya ay tao 100%. At naniniwala rin tayo na si Kristo ay Diyos na 100%. Ngayon, ano ba yung sinasabi sa atin ng Biblia patungkol sa pagkatao ni Kristo? Ito yung gusto ko pong bigyan ng diin, yung tungkol sa pagkatao ni Kristo. Nais ko pong ipagpauna na kami po, na inyo pong mga kaibigan, ay naniniwala na si Kristo ay isang tunay na tao din naman. Ano ho? Halimbawa, yung binabanggit niyan sa aklat ng Galacia, Sister Jana, sa Galacia, kapitulo nito ay 4, ang talata ay 4. Ano po yung sinasabi doon? Sabi po dito, datapwat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Ayon. So, ang sabi nung talata, Brother Nelvin, na yung anak ng Diyos, yun ay si Kristo, hindi ba? Ay ipinanganak ng isang babae. Ano po? At mababasa po natin yung katuparan niyan doon sa Matthew chapter 1, verse 21, yung kay Mary. Ano, basahin po natin. Matthew 1 verse 21. At siya ay manganganak na isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ayon. So, ayan po yung katuparan na si Kristo ay ipinanganak. Ngayon, nung nandito ba siya sa lupa, naranasan ba niya yung karanasan na nararanasan ng isang normal na tao? Kasi, kung ikaw ay pinanganak bilang isang tao dito sa lupa, ano ba yung karanasan na maaari mong maranasan? Hindi ba ikaw ay lalaki? Pagiging bata. Yung pagiging bata at ikaw ay lalago. Halimbawa na lamang, si Kristo ba ay naranasan yung bagay na ito? O siya ay bigla na lang sibol na malaki kagad? Tignan natin yung sinasabi ng Biblia sa Lucas 2:52. Ano po ang sabi? Hindi naman yung pagkasilang niya, binata na agad. Oo. Parang kabuti lang. Na kinabukasan malaki na. Anong sabi doon, Sister Jana? Sa Lucas 2 verse 52, at lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Ayon, si Kristo ay lumaki saan? Sa karunungan, sa pangangatawan, sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. So, sa madaling salita, yung 4 aspect ng isang tao ay nararanasan po ni Kristo. Halimbawa, yung kanyang physical growth at yung kanyang mentality, yung kanyang karunungan, yung kanyang relasyon sa Diyos, sa Ama, at sa kanyang mga kapwa, yung social. Ngayon, si Kristo rin po, mga kaibigan, sa Biblia ay tinawag na tao. Halimbawa, sa unang Timoteo 2:5, ganito po natin mababasa. Unang Timoteo, Kapitulo 2, ang talata po ay 5. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ayon, so sa madaling salita, binabanggit po sa atin ang talata na si Kristo ay tinatawag na tao sa banal na kasulatan. Ngayon, sabi ni Kristo sa isang talata ng Biblia na ang Espiritu ay walang laman at dugo. Ngayon, nung si Kristo ay napa sa lupa, siya po ay merong laman, meron ding dugo, Brother Nelvin. Oo. Kasi, imposible na siya ay mabayubay sa krus, mahampas ng latigo, malagyan ng koronang tinik, kung siya ay espiritu nung siya ay pumunta dito sa lupa. So, may katawan talaga siya. May katawan talaga siya. Halimbawa na lamang, yung nasa Hebrews chapter 2, verse 14. Ganito po natin mababasa yung binabanggit ng talata. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan,
sa makatuwid ay ang dyablo. Ayon. Ang sabi doon, siya daw ay merong kabahagi sa laman Dugo. at sa dugo. Ito po ay nagpapakita na si Kristo ay isang tunay na tao. Kasi merong ibang mga paniniwala, Brother Nelvin, na si Oo. Kristo daw ay parang phantom lang. Yung mga tinatawag nating dioses, yung bilip na gano'n, na si Kristo ay parang pumunta rito, pero pag hinawakan mo, wala lang. Parang multo na parang multo lang o nila. shadow lang. Yung kanilang Tatagos paniniwala. yung kamay O mo. tatagos sila. Oo. Ngayon, Parang hologram. parang ganun. Pero nung time nila, wala pa namang naiimbentong hologram. Ano po? At ganun pa man, si Kristo na isang tao ay ibinilang sa mga kapwa niya tao. Hebrews chapter 2, verse 17. Ganito po natin mababasa yung talata. Yan. Kaya't nararapat sa kanya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kanyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Ayun. So ito, Brother Nelvin, pansinin natin. Oo. Imposible siyang matulad sa kanyang mga kapatid kung hindi siya naging isang tunay na tao o 100% tao. At isa pa, binabanggit din sa atin ng Biblia, kasi ang tao merong sariling pangangailangan, di ba? Hindi naman tayo mabubuhay nang hindi tayo kumakain. O kaya naman ay hindi naman tayo kagaya ni Superman na walang kapagod-pagod. At hindi rin tayo kagaya ng ilan o ng hindi tao na hindi nababalisa. At yung mga karanasan po na yun, mga kaibigan, naranasan din ni Kristo. Halimbawa, sa Matthew chapter 4, verse 2, pagkatapos ng 40 days and 40 nights na fasting ni Kristo, siya din po ay nakaranas ng pagkagutom. Basahin po natin. Matthew 4 verse 2, At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. Ayun. So sa madaling salita, si Kristo ay nagugutom din. Ano? At sa Juan 19:28, mapapansin po natin na si Kristo din naman ay nauuhaw. Basahin po natin ang Juan 19:28. Pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga upang matupad ang kasulatan ay sinabi, nauuhaw ako. Ayun. So binanggit ni Kristo na siya rin naman ay nauuhaw. At sa chapter 4 verse 6 ng Juan, siya din naman ay napapagod. Ito ay karanasan ng mga tao. Basahin po natin. At naroon ang balon ni Jacob, si Jesus nga nang napapagod na sa kanyang paglalakbay, ay naupong gayon sa tabi ng balon, na mag-iika-6 na nga ang oras. Ayun. So sa madali pong salita, mga kaibigan, mapapansin po natin na yung karanasan na nararanasan ng mga tao ay nararanasan din ni Kristo. Siya ay lumaki sa kanyang pangangatawan. Siya ay ipinanganak ng isang babae. Siyempre, ang isang tao, para maging tao, dadaan sa proseso ng pagbubuntis muna, pagkatapos iluluwal ng kanyang ina at ipanganganak. Hindi pa panganak ng bakla. Hindi. Oo, hindi. Babae. Kasi ang nanganganak lang naman Babae. babae. Ano? At binanggit doon, si Kristo ay lumaki sa kanyang mental, spiritual, sa kanyang sosyal, at sa iba pang kalagayan o sa kanyang physical na kalagayan. At nakita rin natin sa mga talatang yon na si Kristo ay may laman, si Kristo ay kagaya ng mga tao o ng kanyang mga kapatid, si Kristo ay nagugutom, nauuhaw, napapagod, at sa Matthew 26 verse 21, doon sa Garden of Gethsemane, si Kristo rin po, mga kaibigan, ay nababalisa. So sa madali pong salita, mga kaibigan ko, mga ginigiliw po naming tagapakinig, si Kristo ay taglay yung karakter o taglay yung physical na kalagayan ng isang ordinaryong tao. Ngayon, yun bang mga emosyon ng tao? Siguro yun ang magandang tanong. Yung bang mga emosyon ng tao ay nararanasan din ni Kristo? Halimbawa, yung nasa Matthew chapter 9, verse 36 po, mababasa natin na kagaya ng tao, si Kristo rin po ay nagagalit o napipighati. Basahin po natin yung talata. Datapwat na makita niya ang mga karamihan ay nahabag siya sa kanila, sapagkat pawang nangahahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Ayun, sabi doon, si Kristo ay
hahapis. O siya ay, ano ba yung mababaw na Tagalog ng nahahapis? Parang naaawa. O kaya naman ay meron siyang concern doon sa mga taong kanyang nakikita. Sa Mark chapter 3, verse 5 naman, meron po tayong mababasang ganitong mga pangungusap. Tignan po natin. At nang siya'y lumingap sa kanila sa palibot-libot na may galit, sapagkat ikinalungkot niya ang katigasan ng kanilang puso, ay sinabi niya sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay, at iniunat niya at gumaling ang kanyang kamay. Ayun, so siguro ay kahit hindi na natin isa-isahin yung mga talata na nagpapakita na si Kristo ay merong emosyon na kagaya ng tao, ay ma-observe po natin ito doon sa pagbabasa natin ng New Testament tungkol sa mga emosyon na ipinapakita ng ating Panginoong Hesus. Sa madaling salita, Brother Nelvin at Sister Jana, ang ating Panginoong Hesukristo ay isang tunay na tao base doon sa mga talatang atin pong nabasa. At kahuli-hulihan siguro na gusto kong basahin natin ay yung nasa aklat ng unang Juan 15:44. Ano? Kasi dun sa talatang yon, mapapansin po natin na si Kristo ay ikinumpara sa isang tao. Matanong ko lang kayo, sino ba yung unang tao na nilikha ng Diyos na nabuhay dito sa lupa? Si Adan. Si Adan, di ba? Ngayon, sa aklat ng unang Korinto, si Kristo ay ikinumpara o tinawag na ikalawang Adan. So hindi siya tatawaging ikalawang Adan kung siya ay hindi taong-tao nung siya ay nagpunta rito sa lupa. Ano, basahin po natin. 15:45. Tayo kaya katulad din kaya tayo ni Adan? Hindi na. Kasi nung nilikha si Adan ay walang bahid ng perfecto talaga siya. Iba na yung ano? niya sa atin, ano? Siguro kung gwapo si Adan, mga sumunod lang tayo sa kanya. Ilang paligo. Isang paligo lang siguro. Mga isa lang siguro. Ayun. Ano ba ang sabi doon sa text? Sabi po dito, gayon din naman nasusulat, ang unang taong si Adan ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. Ayun. So yung huling Adan po na binabanggit sa atin ng talata ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So sa liwanag po ng mga talata na atin pong nabasa, ito po ay nagpapakita lamang na si Kristo ay isang tunay na tao. Ano ho, Brother Nelvin at Sister Jana? So naging malinaw po para sa akin na si Jesus Christ ay 100% na tao. Paano naman po yung pagka-Diyos ni Kristo? Totoo po ba na siya ay Diyos? Kung nabanggit na mga talata na siya ay tao. Ayun ang magandang katanungan doon. Kasi nga, 100% man si Jesus, unang sa lahat din dahil siya ay ipinanganak. Diba? Kasi kung hindi siya tao, ay hindi siya ipapanganak. Bumaba na lang sana siya ng diretso. Oo, kung hindi siya magkakatawang tao, hindi ba? Kaya lang, yung isang nature ni Jesus Christ na Diyos, kasi nabanggit mo kanina na meron siyang dalawang nature, 100% man at saka 100% God. Ngayon, kung tao siya, paano siya naging Diyos? Ayun. Matatalakay natin yan, pag-aaralan natin yung pre-existence. May pre-existence ba itong si Jesus Christ bago siya ipinanganak? At yung kanyang incarnation. Ano yung incarnation ni Jesus Christ? Kasi kung ang titig-babasihan lang natin ay yung aking mga tinalakay, parang tama nga yung iba, na taong-tao lang talaga siya based dun sa mga tinalakay sabihin, natin. Kung Diyos siya, bago pa yung New Testament ay nabubuhay na siya. Yun ang magandang gawin. Yun ang dapat nating malaman ngayon pong hapon na ito. Nais po naming sabihin sa inyo na si Jesus Christ ay nagkatawang tao. Ngayon, kung hindi ho kayo naniniwala na si Jesus Christ ay nagkatawang tao, ito ang sabi ng banal na kasulatan sa atin. Sa ikalawang Juan 1:7. Ayan po, ito po ang pagkakasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Hesukristo ay napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang Antikristo. So, yung daw hindi naniniwala na si Jesus Christ ay hindi napunta sa laman o naging laman,
o nagkatawang tao. Ano daw ang tawag ng Biblia sa kanya, Sister Jana? Antikristo. Antikristo. Ngayon, kung tayo po ay naniniwala, kayo po nanunood ngayon, na naniniwala na si Jesus Christ ay nagkatawang tao, ang tanong ko po sa inyo ay ganito. Kasi didiretso na natin Bago magkatawang tao si Jesus Christ, ano ang kanyang kalagayan? Ayun. Kasi kung tao lang siya, bago siya magkatawang tao, hindi na sana siya nagkatawang tao. Oo, kumbaga yung terminong nagkatawang tao, hindi applicable sa kanya kung tao talaga siya. Oo, bakit ka pa na Bakit magkakatawang tao, sasabihin di ba? ganun? Tama. Ibig sabihin, meron siyang kalagayan bago siya magkatawang tao. Well, meron lamang tayong dalawang pagpipilian. Aalisin na natin yung pagiging tao niya. Kasi nagkatawang tao na nga di ba? So, hindi siya tao bago siya magkatawang tao. May dalawa tayong pagpipilian. Una, siya ay anghel. Pangalawa, siya ay Diyos. Dalawa lang doon. Siya ba ay anghel o siya ay Diyos? Ngayon, basahin po muna natin yung nakalagay sa Pilipos chapter 2 verses 5 to 7. Dito makikita po natin kung ano ang kalagayan ng ating Panginoong Yesus bago siya magkatawang tao. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus sinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. So malinaw po doon sa nabasa ni Ate Jana at sa inyo pong Biblia, bago magkatawang tao si Kristo, anghel ba siya? Ang sabi doon sa talata, malinaw, Malinaw. na siya ay Diyos. Nasaan yung Diyos? Nasaan yung binabanggit Diyos? ng talata? Sabihin, Diyos po siya bago magkatawang tao. Ngayon, magtatanong yung iba. Dahil siya ay nagkatawang tao, meron bang patunay sa Biblia na siya ay nag-e-exist bago siya magkatawang tao? Ayun, ang magandang Kasi katanungan. nabasa natin, diretso na agad na siya ay Diyos nag-e-exist ba siya bago siya magkatawang tao? Opo, bilang suporta po doon, ay mababasa po natin. Ito pong nasa Lucas. Basahin po natin ang Lucas 19 verse 10. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. So, si Jesus Christ, ang sabi dito naparito upang hanapin ang mga nawala. Kaya ang sabi pa ni John sa John 3:16, ito po yung pagkakabanggit dito na siya ay isinugo ng Ama. Basahin po natin yung John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, si Jesus Christ ay nag-e-exist bago pa siya ipanganak sa Bethlehem. So, Sister Jana, nung siya ay isinugo ng Ama, hindi naman po pwede na isusugo ka, hindi ka nag-e-exist Di ba? Paano ka isusugo kung hindi ka naman nag-e-exist? Dapat ang word dun ay ginawa si Jesus Christ, hindi isinugo. Kasi kung siya ay ginawa, ang word dun ay hindi sinugo. Dahil ang word dun ay sinugo, ibig sabihin, bago siya ipanganak sa Bethlehem na binabanggit mo, Brother Amora, ay siya ay nag-e-exist na. At ang sabi sa Pilipos 2 na binasa natin kanina, siya ay Diyos bago magkatawang tao. Meron ba siyang patunay? Kasi yung magandang katanungan din dito Si Jesus Christ ba, alam niya na siya ay nag-exist bago pa siya ipanganak sa Bethlehem? Yun ang kasi kung conscious ba ang ating Panginoong Yesus na siya ay matagal na nag-exist sa sanlibutan na ito. Ito po yung mababasa natin sa John chapter 8 verse 58. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham ay ako nga. Yung pong pagkakabanggit ni Jesus Christ, bago ipanganak si Abraham, ay ako nga. Nagtataka yung mga kausap ni Jesus Christ, pinanganak lang naman siya sa Bethlehem. Patay na sila Abraham. Pero ang sabi ni Jesus Christ, bago ipanganak
si Abraham ay ako nga. Ay, ako nga. Yan din ang sinabi ng ating Panginoong Diyos sa Old Testament. Dito naman po mababasa po natin yung word na ako nga. Diyan po sa Exodus chapter 3, verse 14 po. Ito po ang pagkakasabi ng banal na kasulatan. At sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga, at kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak na Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Yung, ang sabi ng ating Panginoong Diyos, siya yung ako nga. Ang ipapakilala mo sa bayan ng Israel ay ako nga. At yung word na yun ay binanggit uli ng ating pong Panginoong Yesus upang ipakilala na siya ay nag-e-exist bago pa ipanganak si Abraham at bago pa siya ipanganak sa Bethlehem. Pinapatunayan dito ni Jesus Christ na siya ay Diyos. Kaya nga, yung patunay pa ni John, dito po sa John chapter 1 verse 1, ay meron pong sinabi dito si John, na ito ay kadugtong noong katulad din doon sa pahayag doon sa Filipos 2. Ano po ang sabi ni John dito sa verse 1? Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. So, ang sabi doon, nang pasimula ay ang verbo. Ang verbo ay kasama ng Diyos, at ang verbo ay Diyos. At pag binasa po natin sa verse 14, ano po ang nangyari dito po sa verbo na ito o salita? Ano po yung pagkakabanggit doon, Ate Jana? At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. So, makababasa natin doon na yung verbo ay nagkatawang tao. At walang iba kundi yung verbo na ito ay ang ating pong Panginoong Jesus na nagkatawang tao. Na ang sabi ni Apostol Pablo, siya ay nasa yung Diyos bago siya magkatawang tao. Kaya nga, yung pagkakabanggit doong sa verse 18, nililaw palalo ni John, yung nakalagay sa verse 1, na ang sabi niya, yung kasama ng Diyos doon sa verse 1 na verbo ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Yesus. Ito yung patunay niya, verse 18 po. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. So, sabi doon ni John, ang anak o si Jesus Christ mismo, yung kasama ng Ama, doon pa sa walang hanggang pasimula. Sapagkat ng pasimula ay nag-e-exist na ang ating pong Panginoong Jesus. Meron pa tayong mababasa dyan, Brother Melvin, na may binabanggit si Jesus Christ. Yung winawalhati daw siya ng Ama. Oo. Bago pa maitatag ang sanlibutan. Siguro basahin natin yung sinabi ni Jesus Christ sa John chapter 17 verse 5. Ano po yung pagkakabanggit, Ate Jana? At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. So pinapatunayan po dito mismo ng ating Panginoong Yesus na bago pa maitatag ang sanlibutan, nag-e-exist na siya. Siya ay Diyos bago siya magkatawang tao. Kasi hindi pwede na siya ay anghel. Kasi ang sabi ni John sa John chapter 1 verse 3, walang malalalang kung wala siya. Basahin natin yung talata na yun. John chapter 1 verse 3. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa niya sa ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Yung binabanggit doon na siya ay walang iba kundi yung verbo na nagkatawang tao. Walang magagawa, walang malalalang kung wala siya. Yung verbo. Oo, yung verbo. Ngayon, kung siya po ay anghel at siya ay tao, hindi ho siya makakalalang sapagkat ang anghel at ang tao ay hindi ho kayang maglalang. So pinapatunayan po ng mga talata na ito na ang ating Panginoong Yesus ay Diyos. Meron pa tayong ibang patunay siguro dyan, Brother Melvin. Kung si Kristo ay Diyos ba siya nung nagkatawang tao? Magandang rin tanong yan eh. Oo. Tumatanggap ba siya ng pagsamba noong siya rito ay nasa lupa? Kasi ina-addressan ng Biblia sa atin, halimbawa sa 10 utos, na hindi tayo dapat yumuko o sumamba sa ibang Diyos. Oo. Ngayon,
kung si Kristo ay hindi Diyos tapos sinasamba siya, parang merong contradiction Oo. doon, ano? At saka si Jesus Christ, nung nandito po siya sa lupa, siya ay itinatama niya ang mali, Sister Jana. Mhm. Ngayon, meron ba tayo bababasa sa Biblia na noong sinamba siya ng mga tao ay sinaway niya yung mga tao na wag siyang sambahin? Kasi papauna po namin sabihin sa inyo na maraming mga anghel ang sinamba ng mga apostol. Ngunit sinaway nila yung mga apostol na ito na sumamba sa kanila. Bibigyan po namin kayo ng halimbawa. Dito po sa Apocalypse 22, verse 5 verse 6. Siguro po mababasa po natin dito sa Apocalypse. Sige po, Ate Jana. Apocalypse 22. Na ito pong si John ay sinamba niya yung anghel. Verse 3 and 4. Basahin na lang po natin ang verse 8 po. Verse 8. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito, at ng aking marinig at makita ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng inyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. So, noong sinamba ni John, yung pong anghel, ano po ang sinabi nung John? Nung anghel, ano pong sinabi nung anghel kay Huwag John? gawin iyan. Huwag gawin iyan, sapagkat ang anghel ay hindi Diyos. Kundi kapwa siya alipin o Kapwa rin servant. siyang alipin o servant din, di ba? So, yung anghel ay hindi tumatanggap ng pagsamba. How about si Jesus Christ? Nang siya ay nagkatawang tao dito po sa lupa, sinamba din po ba siya? Meron bang instances na siya ay sinamba dito po sa lupa? Meron kaya mababasa tayo niyan? Basahin po natin yung Mateo 14, verse 33. Ito po yung nasa bangka sila. At nung tumigil na yung Unos. yung unos, sapagkat si Jesus Christ ay naglakad dito sa ibabaw ng tubig. Tapos nung sumamba sila, nung si Jesus Christ ay pumunta na doon sa bangka, ay tumigil yung bagyo. Ano po ang ginawa ng mga apostol sang-ayon po sa 14:33 ng Mateo? At ang mga nasa daong ay nagsisamba sa kanya na nangagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Maliwanag po doon, mga kaibigan, na si Jesus Christ ay sinamba. Ngayon, basahin niyo po sa inyo pong Biblia, sapagkat yung anghel ay tumanggi sa pagsamba. Si Jesus Christ ba ay tumanggi sa pagsamba ng mga tao na yun? Kasi kung tumanggi si Jesus Christ, ibig sabihin hindi talaga siya Diyos. Oo, isa pa, kagaya halimbawa ni Peter, di ba? Yung sinamba siya ni Cornelius. Oo. Sabi ni Peter ay, huwag mong gawin yan. Oo. Kasi kapwa mo ko, ako'y kapwa mong tao. Sinamba Hindi niya. siya nagpapasamba kasi tao siya. Kasi si Peter ay nasa kalagayang tao, di ba? Si Jesus Christ sa point na yun, nasa kalagayang tao din eh. Oo. Pero ang pinagkaiba doon, si Peter, tumanggi. Pero si Jesus Christ ba, tumanggi? Hindi siya tumanggi. Wala ho tayong mababasa sa Biblia na si Jesus Christ, uy, huwag mo ko sambahin. Sapagkat ako rin ay tao at alipin na kagaya nyo. Oo, wala siyang ganong pangungusap. Wala siyang ganun pangungusap. So, maliwanag na tinatanggap ni Jesus Christ yung pagsamba noong mga tao na yun. Sapagkat alam naman ni Jesus Christ, tinuturo ni Jesus Christ yung 10 utos di ba? Na alam naman ni Jesus Christ, huwag kang sasamba sa hindi Diyos. Example na lamang po dito, no, yung pag-uusap nila ni Satanas sa Mateo 4:10. Meron pong pagkakabanggit ng Panginoong Yesus dito, yung sinaway niya itong si Satanas kasi tinutokso siya doon sa bundok. Ito po ang sabi ng Biblia. Nang magkagayay, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. So, makikita po natin doon na sinabi mismo ni Jesus Christ, sa Panginoon mong Diyos ka lamang sasamba at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Sa ating Panginoong Jesus mismo nanggaling ang mga salita na yan. Pero bakit noong siya ay sinamba ng mga alagad, hindi siya tumanggi? Hindi niya sinabi yung sinabi niya dun kay Satanas, na sa Panginoong Diyos lamang kayo sasamba. Bakit hindi po siya tumanggi? Sa mga tao po na nanonood ngayon, na naniniwala na si Jesus Christ ay hindi Diyos.
bakit hindi po siya tumanggi sa pagsamba ng kanyang mga alagad? Patunay lamang po yun na si Jesus Christ ay tinatanggap niya na siya ay Isang Diyos. isang Diyos. Ngayon, meron ba tayong mababasa pa sa Biblia patungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Yesus na siya ay nagpapasamba talaga? Kung si Jesus Christ po ay hindi niya sinuway na siya ay sambahin, ibig sabihin lamang po nito ay tinatanggap niya yung pagsamba ng mga alagad na siya ay Diyos. Ngayon, sinusuportahan po ba siya ng Ama na nasa langit na lahat ng tuhod ay luluhod Oo. kay Jesus Christ? Kasi mahalaga yun eh. Kung siya lang ang nagsasabi nun eh, medyo tagilid pa yun, di ba? Pero kung sinusuportahan siya ng Ama, Sister Jana, yun ay matibay na patunay. Ano po yung sabi ng Ama kay Jesus Christ? Ano ang sabi niya doon sa Filipos 2:10? Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod na nang nangasa langit at nang nangasa ibabaw ng lupa at nang nanga sa ilalim ng lupa. So malinaw po doon sa Biblia na pinapasamba ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng mga tao na may tuhod. Take note mga kaibigan, lahat ng tuhod ay sasamba sa ating pong Panginoong Jesus. Di ba? Ang ating Panginoong Diyos ang nagbigay ng 10 utos na huwag sasamba sa ibang Diyos. Eh kung pinapasamba ng Ama yung mga tao kay Jesus Christ, na Jesus Christ ay hindi naman Diyos. Idolatry yun. Idolatry, at ang Panginoong Diyos mismo ang lumalabag Kinokontra niya mismo ang sinasabi sa kanyang niya. utos. Pero mababasa po natin doon, huwag po tayong malalaglag sa ating kinaupuan sapagkat yun ay sinabi ng banal na kasulatan. Lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesus. So nagpapatunay po na ang ating Panginoong Jesus ay Diyos. Kasi yung pagsamba, yun ay tanging karapatan lamang ng Diyos. Di ba? Siya lang ang dapat na purihin at sambahin. Hindi ho nagkakamali ang Ama o ang ating pong Panginoong Jesus. Tunay po ang sinabi ng Biblia na si Jesus Christ ay nag-e-exist bago pa siya ipanganak sa Bethlehem at bago siya magkatawang tao, siya ay Diyos. Kaya naman, nung siya ay sinamba, hindi ho siya tumanggi sapagkat alam niya na siya ay Diyos, Sister Jana. Okay, maraming salamat po sa inyong mga kasagutan at naging napakalinaw po sa akin. At ibig sabihin po ay siya ay 100% na tao at siya rin ay 100% na God. Diyos. Na Diyos. Yun yung dalawang nature niya. Dalawang nature ni Jesus Christ. And paano naman po yung mga paniniwala o mga turo na si Jesus ay siya rin daw ang Ama at ang Holy Spirit? Tulad ng sinasabi sa John 10:30 na sabi po doon ay ako at ang Ama Ay iisa. Ayun, magandang katanungan yun, Brother Nelvin. Oo, kasi magandang sagutin natin yun. ang katotohanan po niyan, yan pong paniniwala na yan ay paniniwala noong mga oneness. O yung tinatawag natin, yan po kasi ay nagmula kay Sabellius. O yung tinatawag nating Sabellianism. Ngayon, ang paniniwala nila ay merong dispensationalism sa kalagayan o existence ng Diyos. Old Testament ay ang Ama, New Testament ay ang Anak, at sa panahon ng mga apostol at panahon natin ay ang Holy Spirit. Ngayon, yun pong katuruan na yun, Brother Nelvin, ay masasabi po natin na hindi tama, mga kaibigan. Bakit hindi tama, Brother? Ang kadahilanan po niyan ay sapagkat halimbawa na lamang, nung si Kristo ay nabautismuhan. Ayun. Naalala nyo yung Matthew chapter 3, basahin na lang siguro 16. natin sa 16 hanggang 17. Ang umpisa nun ay 13 eh. Pero 16 hanggang 17 na lang po yung basahin natin. Ano po yung sabi? Kasi hindi na nila ma-reconcile na kung ang Ama ay Diyos at ang Anak ay Diyos at ang Espiritu ay Diyos. At may iisang Diyos lang Oo, sa Biblia. Inaano lang tatlong Diyos. Kaya Oo. pinag-isa na lang nila. Kaya yung Ama, siya na rin yung Anak. Oo, Kasi yun ang kanilang magugulo pa eh. ginawang solusyon. Oo. Pero maliwanag po sa Bible na meron pong distinction o itong tatlong persona na ito ay distinct in person. Basahin po natin yung text. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi,
ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Ayun, Brother Nelvin, kung Oo. papansinin natin, kung si Kristo yung Ama, edi ang dapat sinabi nung tinig na kanyang narinig sa verse 17 ay, ito ako, di ba? Na lubos kong kinalulugdan. Tapos, bumaba ang Holy Spirit, ang Holy Spirit Oo. pala ay siya rin. Oo. Dapat ang sinabi ay, bumaba siya, at siya ay nabautismuhan, at narinig niya ang kanyang tinig na nagsasabing, ito ako, na siyang lugot kong kinalulugdan. O, di ba? So, May sagot dyan yung oneness. Oh. Ang sabi nila kasi ang Diyos ay omnipresent. omnipresent. Oo, kaya hindi imposible na siya ay nandoon, siya ay nandito, siya ay nanriyan, at siya ay nasa kung saan. Kaya yung tatlong boses na yun ay hindi daw imposible yun kasi God is omnipresent. Oo. Kumbaga, actually, yung kanila pong argument ay sa unang pagdinig ay parang tama nga naman. Oo. Pero hindi kaya parang lalabas na ang ating Diyos ay pinaglalaroan ng kanyang sarili o pinaglalaroan ng mga tao na para bagang isang tao na merong diferensya sa isip. Kasi mantakin mo pa lamang yung tao mismo na kinakausap niya yung kanyang sarili na, "Oy, kamusta ka na? Okay lang ako. Saan ka galing? Tanungin mo sa kasama ko." "Oy, doon siya galing sa..." Parang kakaiba ang magiging dating. Kaya po yung kanilang argument based sa text ay hindi po magiging valid kasi merong distinction na binabanggit sa atin ang text. Yun pong mga allusion na sila ay iisa doon sa text na yun ay yun sa tingin ko, Brother Nelvin, ay out of context na. Kasi Oo. maliwanag sa text na meron silang distinction. They are distinct in person doon sa text na atin pong nabasa. Ano? Meron pa akong idadagdag dyan bukod doon na distinct talaga yung anak sa espiritu, sa Mhm. Holy Spirit. Kasi doon sa John 14 verse 16 at saka 26, yung sinabi pangako ni Jesus Christ na isisend yung banal na espiritu. Oo. Basahin po natin yun, mga kapatid. John 14 verse 16. At ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siya'y sumainyo magpakailanman. At sa verse 26, Aha. sabi po dito, datapat ang mga aliw sa makatuwid bagayang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Kung ang anak siya rin ang espiritu, dapat hindi na sinabi ni Jesus Christ, susuguin, iidadalahin ko sa Ama na susuguin niya ang banal na espiritu. Oo. Dapat ang sabi ni Jesus Christ dyan, kung siya rin yung espiritu at dadalangin ako sa Ama na suguin ako ulit. Ayun. At kung siya rin naman yung Ama, dadalangin ako sa aking sarili para isuguin ko ang aking sarili. Oo. Pero ang pagkakabanggit doon sa talata ay dadalangin siya sa Ama upang ibigay yung banal na espiritu. So, maliwanag din po doon sa talata na yun na magkakaiba silang persona. Oo. Si Jesus Christ ay hindi espiritu, At hindi hindi Holy rin yung Ama. Spirit, hindi rin siya yung Ama. Isa pa, Brother Nelvin, napansin ko ron. Ang sabi ni Kristo, dadalangin siya na suguin ang Holy Spirit kasi kung hindi siya aakyat, sinabi niya rin sa isang text na kinakailangan niyang umakyat, umalis upang ibaba ang Holy Spirit. Ngayon, papaanong kinakailangan niyang umakyat upang bumaba ang Holy Spirit kung Holy Spirit pala ay nasa dito na sa katauhan ni Kristo? Kumbaga parang merong hindi magandang pagkakaunawa doon. Isa pang bagay, Sister Jana, naalala mo yung sinabi ni Kristo nung siya ay napako doon sa krus? Anong sabi niya nun? Ama. Ama. Ay, hindi pala. Ama, Yan. diba? Siya pala. Ayun. O Eli, labasaktani. O Ama, ba't mo ako pinabayaan? Kung siya rin yung Ama, ako. Diba? Ako, bakit ko pinabayaan ako? Eh di parang medyo kakaiba yung ganung mga klase ng argument, Brother Nelvin at Sister Jana. At isa pa, meron akong gustong bigyan ng emphasize, yung nasa John chapter 7 po. Sa John chapter 7, ay binabanggit sa atin sa verse 33 na si Kristo ay isinugo ng Ama. Lagi po nating tatandaan na iba ang sinugo sa nagsugo. Ano? Na magandang point. Kasi hindi ka maaaring magsugo kung ikaw mismo yung nagsusugo. Lalabas mo niyan na meron talagang nagsugo. Dapat ang sabihin niya, pupunta ako. Hindi Oo. na sabihin suguin. Kasi siya rin yun di ba? Isusugo pa ba niya yung sarili niya? Siya na rin yun. Ano po? Pupunta na lang ako, bababa ako. Yung ganun yun Ayun. Basahin po natin yung text siguro. Juan 7:33.
sinabi nga ni Jesus, makikisama pa ako sa inyong sangdaling panahon at ako'y paroroon sa nagsugo sa akin. Ayun. At isa pa, Brother Nelvin, kung ating papansinin din yung text na iyong ginamit kanina doon sa Juan 1:1, ang sabi doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Ang Magkasama. berbo ay kasama ng Diyos. Diyos. Hindi sila po pwedeng magkasama kung iisa lang sila. Mm. 'Di ba yung salitang with, yun ay nag-i-indicate na mayroong bukod na persona, bukod na bagay o bukod na kung ano paman na kasama ng isa pang bagay. Ano? Ayun, Sister Jana, yung masasabi namin. Meron pa akong dagdag dyan. Doon sa oneness. Kasi binanggit mo yung oneness eh. Opo. Kasi may nakausap kami niyang oneness. Ang sabi nila, nung nagkatawang tao si Jesus Christ, ang tanong namin nasan ang Diyos nung nagkatawang tao si Jesus Christ? Ang sagot nila ay, nung nagkatawang tao ang Diyos, walang Diyos sa langit. Nagkatawang tao eh. Siya rin yung anak eh. Ngayon, ang sagot namin ang bubo naman ni Satanas. Kasi nung sumalakay ay merong Diyos sa langit. Dapat sumalakay si Satanas nung walang Diyos sa langit. Maliho yung panong paliwanag ngayon. Sapagkat si Jesus Christ, hindi siya yung Ama. Hindi rin siya yung Holy Spirit. Mhm. Sila po ay magkaibang persona. Tama. Okay. So, malinaw po. Paano naman po itong isa pang text na ang sabi naman po dun sa Deuteronomy 6 verse 4, kung si Jesus pala ay Diyos at hiwalay siyang persona sa Diyos Ama at sa Diyos Espiritu Santo, ang sabi po sa Deuteronomy 6 verse 4 ay, ang Diyos ay iisa. Paano po yun kung naging tatlo na pala silang Diyos? Ayun, maganda yung Tatlong Diyos. katanungan, ano? Diyos lang. Kasi ang sabi nga naman, basahin siguro natin yung text para mas maging malinaw po sa atin. Sa Oo. Deuteronomy 6 verse 4. Maganda yan kasi yan ay paniniwala ng mga Mhm. Hudyo. Di ba? Opo. At syempre, pinaniniwalaan din natin mga Kristiyano. Sabi po dito, dinggin mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Ayun. So malinaw yung text na merong isang Panginoon. Pero alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid na siyang nanunood at sumusubaybay sa atin ngayon, nais po namin ipaunawa sa inyo na ang atin pong banal na kasulatan sa orihinal nitong pagkakasalin ay naisulat sa wikang Hebreo, ang Old Testament. At yung Hebreo na yon ay mayaman sa mga salita. Hindi Opo. katulad sa salitang Ingles at Pilipino. Na Mas kung- maraming salita yung Hebrew na ito. Oo, na kung saan ay, kung minsan kasi, meron po silang mga salita na wala Walang tayong katumbas. eksaktong Oo. katumbas. Merong parang seemingly na katumbas, pero yung eksaktong katumbas ay wala. Kasi po, yung salita pong Hebreo na ginamit doon sa Deuteronomy 6 verse 4, na salitang isa, yan po ay ekan. Yung salita po kasing isa, doon po sa Hebrew na ginamit sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, ay yun po ay galing po sa salitang ekad. Ikad. Ano po? Kasi sa Hebrew, meron pong dalawang salita na maaari tayong isalin bilang isa. Una, yung yakid. Pangalawa naman po yung ikad. Yung yakid ay absolute one. Oo. Yun pong yakid ay absolute one, gaya po ng sinasabi ni Brother Nelvin, na kung saan ay pag sinabing yakid, isa talaga. Isa talaga. Wala talagang Isa kasama. lang eh. Pero pag sinabi nating ekad, ito po ay composite one. O kaya naman maaari itong mga hulugan na isa pero hindi siya absolute one kundi maaaring magkaroon ng kasama. Halimbawa, siguro po ang magpapaliwanag nito ng maganda ay yung nasa aklat po ng Genesis chapter 2 verse 24 na kung saan ang lalaki at babae na ipinagsama ng Diyos ay tatawaging isang laman. Pag Pero naging isa yun, dalawa naman sila. dalawa sila. Pero ang ginamit doon ay isang laman. At kapag inugat po natin yun sa Hebrew, yung salitang one doon ay Ikad. ekad din. Mm. Hindi ginamit yung yakid. Ngayon, si Moses naman ay marunong magsulat. Di ba? At kung ang kanyang layunin talaga ipakilala ang Diyos bilang absolute one, edi sana'y ginamit niya yung yakid para ikapit sa Diyos kung isang-isa talaga. Ngayon, si Kristo at ang Ama ay binabanggit sa atin na sila ay isa sa kanilang kalagayan bilang Diyos. Isa pa pong halimbawa, yung salitang isang piling na saging. Sister Jana, nakakita ka na ba ng isang piling na Oo saging? naman. Meron ba sa yung nanligaw na yun ang niregalo?
Isang piling na saging. Meron na ata. Meron na. Bulaklak Masaserte ka. O kaya naman ay isang bouquet Oo, ng bulaklak. Yun. Pag sinabi bang isang bouquet ng bulaklak, ay isang piraso lang ba yung bulaklak na yun? Hindi, marami. Marami. Itatapon Pero niya ang yung bilang, ang bilang ay isa lang. Pareho po ng isang piling na saging, isang sakong bigas, isang dosenang itlog, at kung ano-ano pang isang na kung saan ay hindi lang isang-isa ang pinakahuhulugan. Ganun din po, marahil ang ating pong magiging halimbawa patungkol po sa salitang ikad, Brother Nelvin. Okay, so malinaw po na yung binabanggit ng Deuteronomy 6 verse 4 ay hindi absolute na isa. Opo. Yan, so Hindi dahil natin sinasabi na tatlong Diyos. Oo. Isang Diyos lang. Isang Diyos. Father, Son, and Holy Spirit. Oh, kaya nga gamitin Tatlong siguro persona. natin yung text din na ginamit kanina, yung John 10:30. Sabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Sila po kasi ay isa sa kalagayan bilang Diyos. Divine nature. Oo. Oo. Si Kristo ay hindi bukod na Diyos, kundi kaisa sa kadyusan ng Ama. Okay po. Ayon. Yan. At mukhang nasagot na rin po ang iba pang mga issue. Kaya ito na po, last na tanong na. Ano naman po yung binabanggit na salitang Yahweh, na sabi po ay pangalan daw po ng Diyos? Iba pa po ba ito kay Jesus Christ? Ayun, maganda yung tanong na yun. Ano po? Siya rin yun. Ayun ba yung Yahweh? God. O, tama po Sabi yun. kasi nila ay may isang Diyos lang at yun ay si Yahweh. Okay. Alam niyo po kasi, yung kasing salitang Yahweh, yan po sa Hebrew ay tinatawag na tetragrammaton. Ito yung apat na YHWH, yung YHWH, yung apat na consonant na kung saan ay ibinibigkas ng marami ngayon bilang Yahweh. Ngayon, ibaba yung Yahweh kay Kristo. Alam niyo po, si Yahweh at si Kristo ay iisa lamang po. Ibig po nating sabihin, yung salita po kasing Yahweh o yung pangalan na Yahweh na madalas isinasalin bilang Panginoon, O Lord. ikinapit din, o Oo. Lord, ikinapit din kay Kristo. At ito pong pangalan na ito, ikinapit din sa Ama at ikinapit din po sa banal na Espiritu. Ngayon, ang pagkakasalin po dito ay sa atin pong Tagalog at sa English ay Lord o Panginoon. Ano? Kasi sa kanila, yung kasing YHWH ay hindi talaga nila pinopronounce ng mga Hebrew. Ngayon, kapag nakikita nila yung YHWH sa scripture, pinapalitan nila ng pagbigkas bilang Adonai. Kasi ayaw nilang lapastanganin o mamali yung bigkas ng YHWH. Ngayon, dumating ang panahon na yung mga taong nagsasalita ng wika na ito ay nagkandamatay na. Nung sila po ay nagkandamatay na, ay hindi na ngayon na ibibigkas yung tamang pagbigkas ng YHWH. Kaya bumangon ngayon yung Jehovah, Oo. yung Yawa, Yehovah, ibang pronunciation na. Pero basically, sa ibang mga scholar, yung Yahweh yung pinakamalapit na pagtamang pronunciation po ng wikang ito. At ito pong salitang ito, o ito pong title o pangalan na ito, pareho pong ikinapit sa Ama, sa Anak, at banal na Espiritu Santo. Meron tayong talata dyan, ay kinapit talaga kay Jesus Opo. Christ. Yun, halimbawa na lamang po, doon po sa Roma 10:9. Ito po yung pagkakabanggit ng banal na kasulatan, Ate Jana. Ang sabi po dito, sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. So, malinaw po doon na Panginoong Jesus. Sa English ay Lord Jesus. Na ito pong Lord na ito ay tinatranslate din sa Hebrew na YHWH. Kaya wala pong problema dun sa YHWH. Sapagkat ang pinatutungkulan din nito ay ang ating pong Panginoong Jesus na siyang nagdalang sa atin at nagligtas sa atin. Oo. Tsaka ito po yung nagpapakita na ang equality ng Ama, Anak at Holy Spirit. Kasi yung term o yung title na kinapit sa Ama, ikinakapit din sa Anak. Tama. Ano ho? Okay po, naging maganda po ang ating pag-uusap ngayong araw na ito at naging malinaw pa ang mga iba pang mga issues tungkol sa pagka-Diyos ni Jesus Christ. At
kung meron pa po kayong iba pang mga katanungan o may gusto pa po kayong mga idagdag, ay pwede po kayong mag-comment or dyan sa ating YouTube channel or sa Facebook. Pwede po kayong mag-comment lang po dyan. Maglagay lang po kayo ng kahit na anong gusto nyo pong sabihin, mga reactions tungkol sa ating pinag-usapan yun. At kami po ay willing na sumagot kasama po ang aking dalawang kaibigan dito. At bilang pagtatapos po ay naanyayahan ko po na kung meron pa po kayong huling pasalita or bilang conclusion, ano po ang inyong masasabi? Masasabi ko lamang po na sa Biblia po ay si Jesus Christ po ay pinatutunayan na siya po ay Diyos at tao. Kaya nga po sabi doon sa John 1:8, yung monogenes Theos, only unique one, ang sabi doon, yung sa salitang Grego, sapagkat siya lamang ang may kalagayang Diyos na nagkatawang tao. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat kung si Kristo ay hindi po siya Diyos, hindi po siya makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. At syempre, hindi niya po tayo maililigtas kung siya po ay hindi Diyos. Pinatutunayan ng banal na kasulatan nang sinasabi niya, I am the bread of life. I am the light of the world. Na yung pong I am na yun ay binabanggit sa Old Testament, na binabanggit ng ating pong Panginoong Diyos, ay binabanggit din ng ating Panginoong Hesus, sapagkat katunayan, si Jesus ay Diyos na ating tagapagligtas at dapat nating sampalatayanan. Ayun. At siguro ang isa pa sa masasabi natin dyan, dahil po si Kristo ang siyang founder ng iglesia, marapat lamang na atin siyang kilalanin kung ano siya sa kanyang tunay na kalagayan. Isa pa, yung ating pong pag-aaral na ito, nakita po natin na si Kristo ay tunay na tao. Siya din ay tunay na Diyos. Ay nagpapahiwatig lamang po sa atin mga kaibigan na ang atin pong tagapagligtas ay ang atin pong sinasampalatayan ng Diyos. Hindi po natin maaaring maging tagapagligtas ang isang tao lamang o kahit isang anghel ay hindi maaaring tagapagligtas ng tao kundi ang Diyos na si Kristo Jesus, siya po ang ating tagapagligtas. Siguro po, panghuling talata na aking ibabahagi sa inyo, yun pong nasa aklat ng Tito 2:13. Ganito po ang pagkakabanggit sa atin ng talata sa aklat o sa sulat ni Apostol Pablo. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ayun, ang sabi po dyan, hintayin yaong mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Si Kristo po ang ating Diyos at tagapagligtas na siyang atin pong dakila at mapalad na pag-asa. Maraming salamat po at nagpapasalamat kami sa Panginoon sa napakagandang oras na ipinagkaloob niya sa amin upang talakayin ang bagay na ito. Yan po, at maraming mga katanungan at marami ding mga kasagutan na galing sa Biblia. Gustuhin man po namin na talakayin pa ang ilan pang mga katanungan, ngunit hindi na po itinutulot ng ating oras. Kaya nga po ay inaanyayahan po muli namin kayo sa susunod na episode ng ating programa na Understanding Scripture Through Youth Approach upang atin pa pong masagot ng ilan pang mga issues at ilan pang mga katanungan tungkol sa Biblia. Ito po kasama niyo po ako sa susunod na episode, si Jana Teves, kasama po si Kuya Nelvin Alavanza at Kuya Melvin Hamora. Kami po ay nagpapaalam at nagsasabi na si Kristo ay darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, ikaw ay humanda na siya ay salubungin. So muli po ay isang magandang araw at God bless.